Hi watchers! Happy holidays! So, ayan, dahil long break tayo, maraming holidays ngayong December. Ayan, nag-try tayo at naghahanap tayo ng pang full-time na trabaho. And thankful ako kasi dahil kahit holidays, meron akong isang natanggap na interview. So, tomorrow siya. Yun nga lang, bali, outside na siya sa London. So, another city siya, ibang city. Magiging problema ko lang, guys, is, yun nga, wala akong sasakyan. So, si husband, kailangan niya akong ihatid at sunduin. Paano kapag may work siya? Paano kung walang Uber doon? So, pero thankful pa rin ako kasi, ayan, mayroon tayong isang interview. Bukas, I'll try, pero baka hindi natin muna i-disclose kung ano yung, hindi ko muna i-disclose, guys, kung ano yung company na pupunta natin or in-applyan ko. Kailangan ko muna ma-hire, charet. So, it depends kasi kung pwede ba nating i-disclose or hindi. So, keep quiet muna tayo. And shout out nga pala kay Jacob Bowo. Ayan, ng 292. Shout out sa inyo. Ayan, shout out sa iyo. Kung hindi rin dahil sa inyo, hindi ako magsisipag gumawa ng video. Na-inspire din ako bilang OFW. Gusto ko lang din talaga i-share kung ano ba talaga ang buhay ng mga OFW. At hindi talaga siya madali. Dahil ako, first time ko talagang lumabas ng country na ganito. I mean, hindi madali. So, totoo pala yung mga story talaga ng mga OFW. Totoo rin yung mga nagpapadala ng pera sa Pinas like that. So, ayun. So, shout out sa'yo and salamat. Don't worry, gagalingan ko pa. Dadagdagan ko pa yung videos natin. See you! Hi watchers! Alam niyo ba, no, may time kasi kung mag-browse ka gabi bago matulog, doon ko lang na found out na natatawa pala ako sa pagmumukha at sa sarili ko. At nare-realize ko rin na para pala akong buang. Wala, na open up ko lang kasi kabado ako dahil yung interview natin. Ayan, so, ito kasi yung gusto kong work or ito yung target ko dito sa Canada na sana matanggap ako kasi alam nyo na parang well known siya dito at talagang kailangan ang position na to. And yun nga, tsaka ko na i-reveal yung pangalan, yung company at ano siya. Kailangan matanggap ako. Pag hindi ako natanggap, i-reveal ko pa rin naman. So, ay wala. Ganun talaga. Pero I'll try my best. Gagalingan ko na kailangan kong makapasa dito. So, see you later! Kailangan nakaalis na ako ng 6 pasaway. Kailangan pamba-bless ang damit natin. Kailangan nakakorpo. By the way guys, full time pala itong ina-applyan natin. Kaya kailangan galingan natin. Shoes na ako.
tayo guys. Ayan na, papunta na kami. Ang dilim pa guys. Ayan, ang dilim pa sa amin. So, tara, let's go. Kailangan nating galingan. Kailangan ko matanggap. Full time kasi to guys. Full time yung in-applyan natin. Kaya kailangan gagalingan natin. Actually, tamang kabala. Siguro dahil nag-joke ako sa inyo na naman. Pag nagjo-joke yata, nawawala yung pagkakabal natin, no? Balot na balot si boss. Guys, nandito na tayo. Ayan, medyo 40 to 45 minutes yung travel namin papunta dito. Mga 23 kilometer from London. So, outside siya ng London. Then, eto, pakita ko sa inyo yung background muna, ha? Wala munang pangalan. Ayan tayo, guys. Ayan, ang ating location. So, yan. Retirement home to guys. So, I mean long term or retirement. So, mamaya ko pa malalaman sa interview. Pero, kasi ang nakalagay talaga is retirement. So, may different kasi yung dalawang yun. So, tignan na lang natin. Lumalabas na naman ang kaba ko. Ayan na naman, kinakabahan tayo. Ayan na, para na naman tayong praning at loka-loka sa mga pinagsasabi natin, sa mga English natin. Sana wag naman maubusan ng English na baon. So, let's go. Try natin. Kabado. Yan na. Actually, ito yung oras natin. 6. Hindi naman ako late. So, may 15 minutes pa ako. So, medyo malamig. Kinakabahan, malamig. So, yun. Ganon. Ayan na nga guys. Ayan. Pinagmasa ko. Inaantay ko lang. So, kitchen supervisor pala yung mag-i-interview or tumawag sa akin. May nakita rin akong kapwa Pinoy dito. Sana all registered nurse. Diba? Tayo. So, yun na nga guys. Hindi ko muna i-turn over or hindi ko muna i-re-reveal yung company. Pero, sabi tatawagan ako at saka i-re-request na ako ng TB, ano yun? Ano yun? Yung sa lungs natin. Ano ba yan? Ayan, natataranta na ako. Actually, ayoko pa ma-excite kasi parang hindi pa ako sure pero tingin ko naman tanggap na ako dahil yun na nga yung sinabi sa akin guys, no? And yun nga pala, ang hint ko lang is retirement home or long term yung yung in-applyan ko na company. And then ano pa ba? Medyo mahirap yung tanong niya, wala doon sa parang mga tanong-tanong dito sa London, but iba. And ano pa ba? Pinoy yung nag-interview sa akin. So, mataas na yung position niya, guys. Pero bago lang din siya. November lang siya na-hire dyan. Pero yung position niya sa other company, matagal na siya sa Canada. Pero supervisor siya sa mga ibang company. So, dito bagong hire lang din siya. Then, so, ako naman ay loka-loka. Tinanong ko kung Pinay din siya. Kahit hindi pa ready na magtanong na pwede na ako magtanong. Tinanong ko na agad siya. Pero, syempre, kahit na alam natin na Pinay or Pinoy yung kausap natin, syempre, alam mo yung iba pa rin yung relationship nyo. So, hindi pwede dito na close agad kayo, ganun. So, syempre, we need to respect pa rin yung pagiging position nila. So, hindi yung feeling close na agad, ganun. Gumaganon talaga. So, yun lang guys. Medyo nahirapan ako sa interview niya. Pero, I hope, alam niya naman na tayong mga Pinoy ay hard worker. I hope
tanggap ako kasi parang ayun nga, makaka-receive ako ng tawag pero hindi niya pa ako binigyan ng date kung kailan, pero yun na nga. So kitchen supervisor siya. Oh my god. So yun lang guys, I hope you like this video. Tsaka na ako magre-reveal ha, kasi mahirap na retirement home to at hindi ko pa alam kung pwede kung pwede talagang pero yun lang siya. Bye. Ang ganda naman ng ng sikat ng araw. Ayan. Yun na nga guys. Ayan, tapos na. 40 minutes din pala ako na interview. Medyo sinabi niya na rin sa akin guys yung mga gagawin. And then yun, malaki pala yung difference talaga ng trabaho dito. And sana, ayun, ma-adapt ko siya. Nahirapan din ako na ano ba yung magiging challenges ko. Sabi ko na lang, tulad ng sinabi niya na na ibang-iba to sa naging work ko, ganon. So, sabi ko, tingin ko naman makaka-adjust ako dun, guys. Ang pinaka-nahirapan ako, guys, na tanong niya, kakaiba kasi yung tanong niya, hindi siya katulad ng mga dating mga interview sa akin. So, medyo na-stress ang lola niyo. Sabi ko talaga, it's a hard question. May ganong moment pa ako, guys. So, tinuro niya naman yung tamang sagot din, na parang kailangan parang sa ang tanong niya kasi parang nahirapan ako intindihin yung tanong niya, pero kasi yun nga, parang how will you face challenge, or parang kailan ako magdedesisyon ng kailangan ko ng tulong, parang ganun. Syempre minsan tayo hihingi ng advice sa ibang tao, and then parang lumawak na kasi yung mindset ko ba. Nawala na ako doon sa sa ina-applyan ko. Kumbaga nag-outside yung utak ng lola nyo. Tapos, yun nga, tinuro niya naman yung tamang sagot kasi nahirapan talaga ako. So, sabi niya nga, pag ganun, manager, na hindi ako pwede mag-desisyon ng sarili ko lang din na, pwede na to. Yung mga ganun. So, ako kasi lumawak yung utak ko, lumampas. So, sabi ko, ang sagot ko kasi, hingi ako ng advice. I will get advice from other, pero yung decision ko pa rin yung masusunod. Bisor-bisoran din pala yung utak ko, no? Yun lang guys. So, I hope, sabi naman makakatawag ako ng call, and then i-schedule na ako ng tuberculosis or x-ray like that. So, yun lang. And I hope you like this video, and see you soon. Bye! Yun na guys, nasa bahay na ako. Nakalimutan ko pala banggitin sa inyo na ang position ko pala doon ay temporary full-time, since yung student pala doon na nagwo-work ay mag-study na. So, kaya parang kailangan nila ng position na kukunin doon. So, I hope ako na yung mapili. So, yun lang. Eto, nagpahinga lang ako kasi tambahin na naman tayo. So, see you! Guys, ayan. Ito yung continuation ng video natin. Ni-record tayo ngayon ni company na magpa-TB skin test. So, ito first time ko tong ganito. Since student ako, gagamitin ko yung insurance ko para wala tayong babayaran. So, ni-record siya ng company, and nakapag-sign na rin ako ng contract. So, yan. Ang next natin is mag-aaral-aralan tayo after this TB skin test. So, ayan, mamaya yung binigay na kasi yung password at user para makapag-login to take exam. So, see you. Guys, umuulan na naman ng yelo dito. Ang gulo ng weather, nakakaloka. So, inaantay ko pa yung ride ko. 7 minutes. So, lumabas na ako. Ang syagal. So, ayan tayo. Wala tayong sundo. Nasa work si husband. So, yung medical nga pala dito is minsan bawal walk-in. Since tumawag ako, mas magandang tumawag kayo. Huwag kayo agad-agad mag-walk-in dahil
may time na hindi sila tumatanggap kahit nakalagay na clinic walk-in clinic. So kailangan nyo pa rin, ang suggest ko is you need to call first before kayo magpunta doon para hindi sayang, kasi may time na tumatanggi sila, especially mas gusto nila mga early guest or early customer or clients. Yun. So, ganun dito guys. So, suggest ko, wag na wag kayo mag-walk-in dahil parang madi-disappoint lang kayo. Ayan, ayun yung tipong ayaw natin magantay ng bus, diba? Ako, I have 30 minutes na lang dahil tumawag ako, in-accommodate ako, basta wag lang daw ako aabot ng 12 since 11:30 na. So, meron pa ako sana, ayan, 15 minutes lang naman ako makakarating doon kung may mga sasakyan, pero pag bus na ako po, abutin ako siyam-siyam. So, guys, ito yung clinic. So, ito yung clinic niya. Nandito lang tayo sa Hyder-Euron. Ayan. Ayan. Katabi lang siya ng Domino's. So, walk-in clinic. So, guys, ayan. Tinanggap ako kahit medyo late ako ng 2 minutes. So, kakaiba pala. So, walk-in clinic talaga siya. Pero, yun nga, kailangan mo muna tumawag. Hindi sila nagpapa-appointment unless kapag na-late ka dito, bukas ka na. Parang ganun. Since ako tinanggap, thank you. Parang pag 12, pag lumampas ka na ng 12, hindi ka natatanggapin. Bukas ka na, ganun. So, ayan, waiting ako. Since walk-in din ako na tumawag kasi nga, ayan, walk-in clinic. Ang hirap i-explain, ha? Pero sa dami ng patient nila. So, kaya pala ganun. 12 o'clock na yung cut-off sa dami. Mukhang hanggang alas 2 to 3 hours yung waiting ko. So, ayan. Kakain muna ako, pinayagan ako. Basta, ayan, nandito lang naman ako sa favorite kong pagkainan. Yung sinasabi ko ng asawang karinderya. Pero, yan, kay London Asia. Ayan. So, see you. Hindi ko kaya mag-stay sa labas, ang lamig, bigla kasing umuulan ng yelo. Tapos, ayan, naka-post or naka-display na pala na attention. We have reached capacity for the day. So, yun, may mga capacity lang sila talagang tinatanggap. Marami na kasing tao sa loob. So, ayan, gutom na ako, lunch na. Tapos na ang fasting ko, kaya kailangan ko nang kumain. Nagiging mainit kasi ulo ko pag gutom ako. Sarado pala si London Asia. Ayan, dito kami ngayon sa A&W. Nag-try kaming kumain. Ang gasos naman lumabas. Ayan, napa-order. First time namin kumain ng ganito dito. So, ayan, magastos siya. Nakakaloka. Kailangan ko na kumain na mabilisan, guys. So, bye muna. So, yun na nga, guys. 4 hours waiting, natapos din sa isang dot na may drawing. Ayan, so this one is TB screen test kung tawagin dito sa Canada. So parang iniiwasan na nilang x-ray, then parang 48 to 72 hours dun malalaman kung may infection ako or something, like yun nga, kung may TB. Parang magiging reaction niya is, alam niyo yung parang uumbok, or ayan nga, naka-stay lang siya ng parang red dot. So, ganun yung, yung parang magiging, tawag dito? Magiging reaction niya. So, kailangan ko pang bumalik by Monday. And then, ano pa ba? Yun nga, so, medyo parang, na dito, high-tech. Actually, first time ko tong narinig. So, ayan, parang sinasabi kasi nila iniiwasan na yung x-ray dito na machine. Pero, kapag meron pa rin or parang umumbok siya kahit kaunti, may maliit akong infection, ire-required nila ako ng another, 2 test kasi to. So, kapag hindi siya umumbok or ganyan lang siya, it means negative ako. So, pero kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, kahit negative or 2 test kasi yung nire-record sa akin ng company. So, yun, ganun siya. So, left and right, kung meron na ako sa right, yung left ko naman, kung magiging, ayan, kung 2 yung gagawing test nila. So, last patient ako, sobrang tagal nang inantay ko, 4 hours. Sabi ko sa inyo, buti pala kumain ako. So, yun, eto, pauwi na rin. At thank you, dinaanan ako ni husband. Ayan, so hindi na ako commute. Ano pa ba? Yun lang muna, guys. So, see you again. Bye!
Hi watchers! So for today's video, ito yung continuation natin from the start na in-interview ako, request for TB, skin test, and then ano pa ba? Basta yon. And now, this is my first training orientation. So first day natin, and ngayon ko lang din kasi natapos yung mga, yung e-learning training ko online. So ayan, bali, i-brief ko lang kayo na ang position ko pala dito is bilang dietary aid. So long term siya, long term retirement home. And then, sorry guys, bawal i-disclose yung company, especially iniingatan nila. For example, tayo vloggeran or ayaw nila yung sa mga social media because syempre mga elderly yung hawak natin, privacy nun. So, alam nyo naman kapag mga retirement home or long-term care, medyo private na sila at saka, syempre, mga oldest or elderly na sila. And then, pasensya na talaga guys, hindi ko ma-disclose. Alam nyo naman, ayan, mahal ko ang kitchen, so sa kitchen pa rin tayo. And more on nutrition's food yung hahawakan natin dito. So, ibang-iba siya sa kitchen na bilang food server. Actually, food server pa rin naman ako, pero yun nga, more on nutrition food. And since elderly yung hawak natin, tinatawag silang dietary aid. So kasi more on nutrition nga yung mga healthy foods ganyan. So alam niyo naman kapag mga elderly or retired people na mahina na yung mga stomach nila para magtunaw ng food. So yon. And then ano pa ba? So, ayan, do sa food server company ko, ayoko pa rin mag-resign since kung may available slot naman ako na days na parang gawin nila akong occasionally na worker, ayoko bitawan din yun. Gusto ko pa rin sana mag-work, pero kasi nga, ito is, alam nyo na medyo maganda-ganda kung tawagin yung position natin, no? So, yon. Mas pinili ko muna kasi mas pinili ko tong si retirement kasi yun talaga yung parang inaay talaga dito guys sa Canada. More on maraming maraming time experience, and also sila rin kasi yung pag once na healthcare ka kasi dito, or parang alam mo yung sa healthcare something ka na parang pwede akong sana mag-apply as caregiver dahil inaantay ko rin sana kung pala rin akong makapasok sa second course ko ng pang caregiver or personal support worker, yung mga ganun. So magandang advantage na at least alam ko na kung paano yung parang rotation or paano yung mga obligation na ginagawa bilang PSW or something ng mga healthcare inside the retirement or retirement home or long-term care. So, yun yung kaya yan yung napili ko. Hindi naman sa ayaw ko yung love ko yung work ko bilang food server sa kitchen. Yan. Anyway, yun muna tayo guys, and I hope you like this video and see you soon again. Sana nagustuhan nyo tong video ko. Bye! Moment na naman tayo. Ayan, nag-aaral ako ng mga pangmatatanda na. Ayan. So, online yung orientation ko. So, kailangan ko siya matapos within 3 days. So, pang 3 days ko na bukas. Hindi pa rin ako tapos sa sobrang dami. Parang 33 or 34 course to. Parang ilan pa lang yung natatapos ko. Kaya, puyat-puyat tayo. So, thank you. Ito, natanggap na ako. Kaya nag-training or nag-orientation na tayo. So, inaalam ko lahat yung mga safety, mga ganun. So, yun. Basta yun na yun, guys. So, wala. Puyatan lang tayo.